answer you when you are in distress. The name of the God of Jacob protect you. He will send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. He will remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. He will give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Shout for joy over your victory and lift up our banners in the name of our God. The Lord grant all your requests. This is what we know, that the Lord gives victory to His anointed. He answers him from His heavenly sanctuary with the victorious power of His right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we will continue to trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. The Lord give victory to the King and answer all our prayers. Continue to cling on to the name of the Lord, and He will give you the desires of your heart. He will give us victory. Wala kanumang kayang gawin ng kalaban kapag patuloy tayong nanahan sa presensya ng Panginoon. Let us remain steadfast in our faith in God because He is victorious. We are victorious. We love you, Jesus. We love you, Lord. We thank you, dear Holy Spirit. Hallelujah. 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 And all God's people say, Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, worship team, for that wonderful worship. Good morning, church! Good morning, church! Yan, mas malakas. Truly, Jesus never fails us, no? He is our firm foundation. Ang ganda nung sinabi ng song, rain came, wind blew, we can make it true, di ba? When we accept Jesus Christ in our life, it doesn't mean na hindi na tayo makakaranas ng mga problema or mga pagsubok, mga struggles. Habang nandito tayo sa mundo, patuloy pa rin tayo makaka-experience ng mga ganyan. Ano? Pero, the good thing is, meron tayong Diyos na kasama. Meron tayong Diyos na malalapitan in times of our needs. At all times, actually. And if we really know God, there is an inner peace and joy that nobody or nothing can take that away from us. And what should we do in return? Let's give back. God loves us. Even when we were still sinners, He first loved us. So, yung love natin kay Lord, nag-respond lang tayo dun sa love na yon. And same thing with our finances. Etong tithes and offering natin ay nagbabalik lang tayo. Siya ang nag-provide ng lahat, di ba? So, giving our tithes and offering is a privilege or an opportunity for us to show that we also love our God. Na binabalik natin yung pagmamahal na binigay niya sa atin. Deuteronomy 8:18 says, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today." Si Lord ang nagbigay sa atin ng kakayanan na magkamal ng salapi. Hindi lang sinabing wealth ang sabi, hindi lang pera kundi kayamanan. So, it's rightful lang na ibalik natin sa Kanya what is due to Him. Church, sama-sama nating tanggapin ang ating breakthrough. Let's give our God the highest worship. Let's give back. Pwede na po tayo maglagay ng ating mga tithes and offering.
Good morning, church! Thank you, Sister Jock, for that short but meaningful exhortation. Now, we'll proceed to our announcements. We have different services. We have this 10 a.m. service. We have Region service at 11:30 a.m. and also our 5 p.m. service. We also have the Thursday service in Barangay Concepcion at 4 p.m. every Thursday, of course. And we have prayer night, 6 p.m. at Emam's Garden. Kailan? Wednesday. And also, we have our cell groups. Ito, lahat kasali. Kasali lahat. So, you can join through different cell group leaders. And we have different schedules na depende sa availability natin kung kailan tayo makakapunta. And of course, we have couples night and fellowship upcoming. So this is open for all married couples. So the title is Unbreakable. So we have games, we have music, and of course, we have giveaways for all the fun. And this is gonna be on Feb 10 at Cafe Florentine. Pagray Hills overlooking Barangay Mayamot, Antipolo. And the registration is 1,500 per couple. And it's gonna be at 4 p.m. So, on February 4 as well, we have a combined service, 10 a.m. with Antipolo and Montalban congregations. And we also don't have regions. So, without further Hanash, we're gonna call on our speaker for today, our ever so beautiful PK! Amen! Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, just a few announcements before we dive into the Word. Let me call a few people who will be joining us in our upcoming concert. Biruin nyo, meron tayong mabilisang concert na lalabas. Siguro po nakita nyo na sa... Can we flash the poster of our concert? And tawagin ko yung mga performers natin for the concert. Come on. We have Mel, we have Jason, Joe. Who else are here? Because the others are not here. Kish, Kay, Jel. Sino-sino pa yung kasama natin? Si Jello is not here. Okay. Sige, dito kayo stage. Sino pa? Kayo lang ang PA. Si PA is in the tech room. Si Jero, wala si Dennis. Okay, so yung poster po natin ay naipost na sa ating social media in our Facebook page. This will be on February 9. Ang bilis na, di ba? Less than 2 weeks and all of us are invited to attend ang ating In-Sync concert. This one is for the benefit of our church building renovation. As we have announced earlier, we are moving to a new location. Come on! At para mas mabigyan kayo ng idea kung saan tayo palipat at bakit tayo nag-raise ng funds, paki-flash natin yung picture ng ating building. Yan yung ating concert, In-Sync. Yan, talaga naman pang malakasan, di ba? Yung poster ng ating, yung pinaka-building. Yan. Yan, ganyan magiging itsura ng ating church sa, at least sa facade. Pero syempre, may gated pa yan. So, natatakpan pa ito ng gate. But at least the sanctuary will look like that. Construction ongoing na po tayo. Alam niyo po, malaking hakbang ito ng pananampalataya sa atin. Dahil unang-una, wala tayo ni piso para sa pagpapagawa. Pero nung nabigyan na tayo ng go signal for the property to be renovated, nagbaklas na po tayo agad doon. Nagpadala na agad ng mga tao. May pansahod, may pambili ng materyales, wala. Naalala ko po nung ginawa to ni Pastor May. Si Pastor May po ang nag-drawing yan. Nung dinadrawing ni Pastor May yan, una, nagkakapikunan pa kami dahil sabi niya, wala akong sukat. Paano ko ito-drawing yan? Walang sukat. Kung anong length, anong width, etc., etc. Ang sabi namin ni PH, wala rin kaming sukat pero nabakbak na. Di lalong hindi masusukat, natanggal na. Imaginein mo, ganyan na itsura. But anyway, that's how it will look like. At ang ating stage na pine-prepare natin, we are praying for this stage. Ganyan ang pinapanalangin nating stage area.
Again, this is a big step of faith because we know who our Father is. Our Father owns that. Just a quick story, si Pastor Brenda, nagpunta sila sa isang hotel. You know, it's five-star hotel. Buti na lang, meron silang binook na isang room doon. Yung pala, hindi ka basa-basa pwedeng kumain sa restaurant ng hotel na yon. Only for checked-in guests. Pero bago pa sila nakapag-check-in, nagpunta na sila. At sabi, nakakain kami dito, ganyan-ganyan. Dumating yung waiter and sabi, I'm sorry ma'am, are you a guest of the hotel? Sabi ni Pastor Brenda, yes. May room kami rito. Bakit? So in short, umalis yung lalaki dahil titingnan kung talagang naka-check-in sila doon. At ang sabi ni Pastor Brenda, wag mo kaming minamata-mata. My Father owns this. Oh, di ba? Talaga, totoo yon. We can proudly say that our Father owns this. Our Father owns everything. And we are just going to ask. But the Lord wants to partner with each one of us. He wants to cast the vision para sa atin na tayo makapartake din. Pagka meron tayong sariling bahay, hindi lang natin lahat iniaasa sa tatay o sa nanay ang provision ng construction, right? Especially if you are living in the blessings of God, you say, Ma, o Pa, ako bibili ng kortina. Diba? Ako ang kukuha ng ganito. Bibili ako ng magandang sofa. Yan ang pledge ko sa'yo. Yung mga anak dito, diba, nag-ano kayo, Mami, sagot ko na ang ref. Yan, diba, Ate Joke, may ref ka nung nakuha. Ref ba yon? Tama? O, sagot ko ng aircon, etc. So, yan po ang ating pinaghahandaan. That's why we came up with this InSync concert. But this concert, dahil alam nyo, kilala nyo naman na itong mga to, na mga mahuhusay kumanta bukod sa napakagaganda at napakapopogi. Kaya ang priority po natin ng audience for the concert are for your friends and relatives. So if we are really encouraging you to promote this concert, pag-imbitan nyo po, hindi ho kayo mapapahiya. Ipag-imbitan nyo, the ticket costs 250 pesos and like what we said, everything goes to our fundraising for the building. 250 pesos, there's no physical ticket. Hindi na tayo mag-ipapa-imprenta ng ticket. What you need to do is coordinate with Sister Avic. You can send the payment to her via GCash or any way possible. Can be physical na pagbayad. Ang kailangan lang ay masabi sa kanya kung anong pangalan ng mga bibili ng ticket. Kasi pagpunta po dito, titingnan kung kayo ay registered. Or let's say, pwede namang hindi nyo mabigay agad yung mga full names. Pwedeng sabihin, care of Joke, 10 tickets, paid na yan. So pagdating dyan, meron po kayong ticket, meron po yung naka-care of kay Joke. So yan, yun po ang ilalagay natin. Okay? Please, ipag-imbitan nyo po, promote po natin, this is for our building fund. And para naman po sa bawat isa sa ating nandito, dahil sabi nga natin, ang priority ng InSync ay hindi kayo, kundi yung inyong mga friends and relatives. Ano naman po ang role ninyo para sa ating church building renovation? Para sa ating renovation, we are casting the vision of the tiles project. Ano po yung sabihin ng tiles project? The cost of one big tile, including the cement, adhesive, at yung labor sa paglalatag nito, na-compute po siya at 600 pesos per tile, including yung lahat ng kakailanganin. At tingnan po ninyo yung mga kinauupuan ninyo. Ilang tiles kaya ang nakakain ng inyong upuan? Tila 4. O, tila 4, di ba? Pwede niyong sabihin, Lord, pinipledge ko ang 4 na tiles para meron akong sure na naka-tiles na uupuan. You know, we got this idea kay Pastor Jonover. Nagka sila ng vision kay Pastor Jonover. Sabi niya, gusto niyo po bang lupa ang inyong inuupuan? O gusto niyo ipa-tiles natin? O ipa-tiles natin, Pastor. O 500 bawat isang tile, kinompute nila. Kaya magsagot-sagot kayo ng task. And we are also casting the same vision to all of you. You let us know how many tiles you want to pledge. Para we need, dun sa computation, just for the sanctuary, we need 556 tiles. 556 pieces of tiles. So you let us know if you want to commit 1 tile, 2 tiles, 10 tiles, at cost niya ay 600 pesos per tile.
Okay? So abangan po natin ito, mahuhusay sila. Nakita ko yung lineup ng kanilang mga kanta at abangan nyo yung kanilang opening and finale number. May bumubuga ng apoy dyan. Praise the Lord. May kakain ng buhay na manok. And we are very excited. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. You know, I want to share something. I know I'm lacking time already. Please bear with me. Dahil I have a very full message that I want to share with you. But just very quickly, while we are having our worship earlier, I saw this picture of a person na ang tubig ay hanggang leeg. I know, I'm sure there's this one person in the room, you know, who feels this way. And I believe the Lord wants to give a word of encouragement to you na ang pakiramdam mo, nalulunod ka na sa lahat ng mga stresses and many other things that are running in your head, and you feel like you're drowning and the water is, neck deep and you cannot breathe. But the Lord is saying to you, you can make it through. Malalampasan mo. Just as how Peter, when he was about to drown, just shouted, "Jesus, help me." Jesus came into his rescue. And so believe that and take that for you and say, "Yes, Lord, I feel like I'm drowning. I feel like sa lahat ng mga nangyayari sa paligid ko, sa lahat ng mga nararamdaman ko, parang minsan sasabog yung ulo mo na hindi mo alam kung, what's gonna happen. But the Lord says, trust me and just shout, help me, Lord." He's just waiting for you to say that. And He will really come to your rescue. Amen? Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa biyaya mo sa amin. Salamat sa pangako mo, Lord, that as we ask, we shall receive. As we knock, Lord, the doors will be opened. As we seek, we shall find. And we want to be in that position today, Lord, that we seek your word and we shall find your word for us today. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa amin. Basbasan mo ang iyong salita ngayon at nawa, Panginoon, maging kaalaman, karunungan para sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Let me open the word today with a story that many of us are familiar with already. Ito ay ang kwento ng mga anak ni Zebedee. Ang mga anak ni Zebedee ay included dun sa 12 disciples, na, especially dun sa 3 na malalapit kay Lord. Si James tsaka si John. Imagine, there were 12 disciples, and amongst the 12 disciples, may 3 pinaka-close si Jesus doon. Ang 3 close niya is si Peter, si James, and si John. Si James tsaka si John magkapatid. Si Pedro ay, alam natin siya yung nagtatwa kay Jesus dahil dun sa takot niya sa mga Pariseo. Pero yung magkapatid na si James and John, si John yung tinawag na John the Beloved. Can you follow? But James and John are brothers at ang pangalan ng tatay nila ay si Zebedee. Pero yung nanay ni Zebedee, nanay nila James and John, asawa ni Zebedee, at one point came to Jesus. Because nakita niyang parang yung nanay na close to sa anak ko at ganito ang level ng kanilang relationship. So she had the boldness to approach Jesus. And when she approached Jesus, ang sabi ng nanay nila James and John ay, pagka dumating ang panahon na ikay maluluklok na sa iyong trono, pwede bang paupuin mo sa kanan at kaliwa ang aking mga anak? Ikaw na mag-decide sino sa kanan, sino sa kaliwa. Di ba bida-bida siya? Di ba parang, tapos nagsasalita, pag tinignan niyo yung kwento, the story is in Matthew chapter 20. And in that story, you will see that it was the wife of Zebedee, mother of James and John, that went to Jesus para itanong at sabihin, isuggest na dito mo iupo mga anak ko. Pero nung nagsabi si Jesus na hindi mo alam ang sinasabi mo, kaya ba nila na inumin yung saro na aking iinumin at pagdaanan ang mga hirap na aking susuungin? Ang sumagot yung dalawa. In short, nakikinig. Nandun din yung dalawang anak habang naglo-lobby yung nanay sa kanila. Ang sumagot si James and John at ang sabi nila, kaya namin. Kaya namin inumin ang iyong saro, etc. To cut the long story short, sabi ni Jesus, it's not for you to decide. It's my Father's decision. Sino ang kanyang ilalagay sa aking kanan at sa kanyang kaliwa.
At bigla niyang sinabi na ang kinakailangan natin ay maglingkod. This could have been, I can imagine that this could be a very, very intense argument. Kasi ang sabi sa another translation in Luke chapter 9, in verse 46, ang sabi sa talata, and an argument started among the disciples as to which of them would be the greatest. Sino nga ba sa atin ang pinakamagiging dakila? Sinong pinakamagaling sa ating lahat? Naku, nang yung argumentong yon, it must have been very intense. Imagine leaders, 12 leaders. Kunwari naandyan si Pibel, si Sister Jock, si PJ, si PA, at lahat ng mga leaders natin. Kunwari, feeling Jesus, diba? Sabi, sige, PK, sino susunod? Ganyan. Lahat ang huhusay. Ang gagaling lahat ng disciples na yan. And that could be a very intense argument. Kasi si James and John, hindi lang sila yung hungry for position. Ang hungry rin for position, yung other 10. At alam ni Jesus kung ano ang nasa puso nila, kaya sinabi ni Jesus bilang tugon yung irony of the kingdom of God. Sabi niya, ito ang kaharian ng Diyos. Hindi ganito ang takbo ng kaharian ng Diyos gaya sa kaharian dito sa mundo. Sinabi ni Jesus, kung gusto mong maging dakila, kailangan mong maglingkod. Can you hear me? Kung gusto mong makatanggap ang sa lingwahe ng kingdom of heaven, if you want to receive, you must give. Imagine, there's irony of it. Kung gusto mo maging mataas ang iyong maabot, kailangan mong magpakababa. Kung gusto mong maging malakas, kailangan mong maging mahina. Kasi ang kalakasan ay hindi nakikita, ang totoong kalakasan ay hindi nakikita sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod. Kaya ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatan nating serbisyong totoo ba? Kasi yung serbisyong totoo, naging title na ni Sister Abby, dahil yan ang lagi niya sinasabi kay Mami. Mami, wala akong ibang mabibigay sa'yo na regalo kundi serbisyong totoo. Pero ngayon, gusto natin alamin, serbisyong totoo ba ang meron sa atin? Kasi ang tunay na kalakasan, ang tunay na pagiging dakila, hindi siya nakikita lang sa crown. But the symbol of power is actually in the story, the towel and the basin. Because after that, nung si Jesus ay magkaroon ng Last Supper, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Greatness is not found in meanness o pagiging masama, kundi sa kababaang loob. Kaya sa atin pong talata ngayon na pinasinasabi natin na ano ang mga susi para tayo ay maka-breakthrough. Do you remember the first 3 weeks that we have studied the discipline of? Ano yung unang linggo natin? Simplicity. Simplihan lang natin ang buhay. The discipline of study. Kailangan pa rin nating mag-aral. The discipline of, last Sunday, submission. The discipline of submission. And today, we are going to talk about the discipline of service. Paano nga ba tayo maglilingkod? Para mas mabilis nating maintindihan ito at makuha natin yung oras, ulit, hawak kayo sa inyong mga upuan, mabilis natin itong i-discuss. Pag meron kayong tanong di naintindihan, I'm just a phone call away, my friend. Let's start with the ABC of servanthood. Ano ba ang A, B, at C ng paglilingkod at paglilingkod na totoo? Letter A is for attitude. Okay? Ano ang ating pag-uugali? In everything that we do, maging sa paglilingkod man, ang ating attitude is very critical. Kaya mahalagang makita ano ang ating pagtugon, ano ang ating pag-uugali sa pagsunod at sa paglilingkod. Sabi ni Ziglar, it is your attitude that determines your altitude. Narinig na natin yan ng madaming beses. Kung anong pag-uugali mo, yon ang magdadala sa'yo kung hanggang saang level ng tagumpay. Kasi kahit anong husay mo, kung pangit ang ugali mo, hindi ka rin aangat. Diba? Kahit yung mga magagaling sa opisina, pero naknakan ng pangit ng ugali, eventually makakaaway ang boss, tapos masisisante yun.
o aalis siya kasi wala siyang pagsunod sa kanyang puso. Kaya ang una nating titingnan pagdating sa totoong serbisyo para sa Panginoon, totoong paglilingkod, ay ang ating pag-uugali. Ano-ano ba dapat ang ugali natin habang tayo'y naglilingkod sa Panginoon? Again, this is a key for our breakthrough. Gusto nyo bang magkaroon ng breakthrough? Pag-angat sa inyong buhay ngayon, mga bagay na hindi nyo magawa noon ay malalampasan at magagawa nyo ngayon, pero dapat may tamang pag-uugali. What is our attitude? Humility. Sabi sa Philippians chapter 2, verses 5 to 9, ang sabi sa talata dito, si Jesus na Diyos mismo ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, na siya ay Diyos, made himself of no reputation at all. Okay? He took the form of a man. He humbled himself, ang sabi sa talata, and became obedient to the point of death. Hanggang kamatayan, sabi niya kay Lord, sige po, ako yung susunod sa iyo bilang aking paglilingkod kahit at the cost of my own life. And then in verse 9, it says, therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Dahil sa kababaang loob ng Panginoong Jesus, in His humility, He took the form of a man, and after that, He received His portion. Ang portion niya, He was given a name above all names. Si Jesus na Diyos, hindi niya kinamkam, but in humility, He obeyed, He yielded up. Kabaliktaran ni Satanas. Si Satanas na hindi naman equal kay Lord. Hindi siya Diyos, pero that's something that he wants to grasp. Yun ang gusto niyang hawakan, and it led to his downfall. So makikita natin yung attitude ng humility is actually modeled to us by Jesus. At napakita niya ito ng husto nung siya mismo na Diyos o siya na mismo na hari ay kinailangan niyang hugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. This is not just an ordinary foot spa. Kasi ang paa noon, wala silang masyadong transportation. They can either ride a horse kung sila ay mayaman na may kabayo o may chariot. Pero pwedeng ang sakyan nila ay kamelyo, pero dahil iilan lang din posible ang kanilang mga kamelyo, madalas hawak nila ang kamelyo at naglalakad din sila by foot. Kaya isipin niyo kung ganong katibak-tibak ang mga kalyo sa paa ng mga ito, kung gaano kakapal, disyerto doon. Gaano kakapal ang alikabok. But He, as the King of Kings, went to the full extent ng humility because of His love for each one of us. Amen? Kaya yung krus ay simbolo ng obedience ng Panginoon sa kanyang Ama at simbolo rin ito ng kanyang kababaang loob. Pag ito po ang na-embrace natin na magbibigay tayo ng totoong serbisyo o paglilingkod sa Diyos, yung humility in our hearts, mawawala sa atin yung obsession natin for power, for prominence, and popularity. Aminin man natin o hindi, marami sa atin gusto syempre na kahit papano may significance tayo sa ating ginagalawang sphere. I want to be known in my sphere. Wala namang magsasabing, ako'y palaging wallflower o palaging wag akong pansinin, hindi ako aangat. We want to have a certain leverage or certain level of power. But true power is found in the hands of the humble. Naandyan po ang tunay na kapangyarihan. Yan po ang pang-level ng measurement ng Panginoon. That is the heaven's yardstick of success, humility. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago na tayo. Ang ugali natin ay ayusin. May ugali ng humility para sa paglilingkod sa Diyos. Ano pa yung ugali? Magkaroon tayo ng ugali o attitude of devotion. Devotion is loyalty. Si Pablo, na kinilala as a great servant, sa lahat ng mga sulat niya sa iba-ibang mga simbahan, laging minsan ang bungad niya, ako si Pablo na servant ng Panginoon.
Lagi niya yon. In Romans, in Philippians, in Titus, lagi ang introduction niya, Paul, the servant of Jesus. Paul, the servant of Jesus, the servant of God. I, Paul, a prisoner and a servant of God. Yun ang kanyang mga sinasabi. At yung servant na word na ginamit sa talata was in the original Hebrew word, a Greek word, ang gamit nila doon ay doulos. Okay? Yung doulos, when translated, yung servanthood niya roon, hindi lang siya basta service, kundi service talaga ng pagiging alipin. Hindi lang yung basta naglilingkod, hindi lang basta empleyado. So ipinagpapalagay dito na ang kanyang paglilingkod, ang puso niya, Lord, alipin mo ako. Iba yung empleyado lang sa alipin, I tell you. And then there's a story in Deuteronomy na ang kwento dito, ang lahat ng mga alipin ay after, on the 7th year, it's the year of their jubilee. Parang gano'n, every 7th year, parang may rest. At bibigyan mo sila ng pagkakataon na sila ay lumaya. Pero ang sabi sa Deuteronomy, sa lahat ng may alipin, for example, kayo yung mga alipin ko, ako'y alipin mo kahit hindi batid. Ibang alipin yon. So kunwari kayo yung mga alipin. At dahil sa inyong pagiging alipin, on the 7th year, ang sabi ko sa inyo, kayo ay pwede nang lumaya. At ang sabi sa talata, pagka kayo'y lalaya, bibigyan ko pa kayo ng pabaon. Okay, sige, salamat sa 6 na taon na serbisyo nyo. Itong inyong bonus. 13-month pay and severance pay. Separation pay. Okay, you go in peace. Pero, yung isang alipin na nagsasabing, dito na ako nagkapamilya, dito ako nagkaasawa, nagkaanak, at nakita ko na talagang pamilya rin ang turing nyo sa akin, ayoko pong umalis. Dito lang po ako sa inyo. Hindi ko kayo iiwanan. Sabi sa Bible, pag ganon ang posture nung alipin, lalagyan sila ng hikaw. Hihikawan sila at pag nahikawan sila, ibig sabihin, okay, for life na siyang alipin. For life na siyang servant. And the whole family, hanggang sa mga anak, ay magiging servant and they will serve the family. Pero ano ang sinasabi doon na word, ang ginamit din doon would be the doulos. Yung camera natin, ate, ako'y talagang hirap na hirap kung saan ba ako papunta. Yung doulos, in short, yung puso na nagsaserve dahil sa pagmamahal. Yun pala yung pinakaibig sabihin ng servanthood doon. Yung the doulos as a servant, because you are serving out of love. You are doing it willingly. Hindi na siya dahil servant ka lang at inuutos sa'yo, kundi ginagawa mo ito ng dahil mahal mo ang iyong pinaglilingkuran. Kaya may devotion, may loyalty. Lord, I'm loyal to you. And because I'm loyal to you, I will give my service to you wholeheartedly. Yan ang susi natin ngayon for your breakthrough. Be loyal to God. Many times we are not loyal. Our hearts are divided. Mahal ko yung ganito, mahal kita Lord, pero mahal ko rin ang ganitong area ng buhay ko. Mahal ko rin ang trabaho ko. Hindi natin sinasabing hindi nyo mahalin ang inyong pamilya at inyong mga trabaho because they are your ministries too. But our hearts as a servant is, Lord, I will serve you because I love you. Not because I will get something in return. Not because I will be paid. Not because, it will give me a good name. But I will serve you, Lord, because I love you. And that's my devotion to you. Ano pang ugali? Faithfulness ay hinahanap. Katapatan. Diba? Kaya pag sinabing servant, parang oxymoron yon. Pag sinabi oxymoron, parang may mali. Pag sinabing servant ka, pero meron kang bonus, humble bonus. Okay, parang minsan, in your service, receive this humble bonus. Parang oxymoron yan. Kasi dapat, kung ikay servant, walang kang ine-expect na bonus or whatever. Because servant, makikita ang faithfulness mo sa trabaho, hindi dahil meron kang inaabangang bonus. You get what I mean? Every servant leader must prove himself faithful. Are you able to deliver?
kung ano yung hinihingi sa iyo ng Panginoon. O baka meron si Lord na sinasabing, paglingkuran mo ko sa ganitong area, mag-serve ka sa church, mag-serve ka kay Lord, or mag-serve ka in different aspects, pero hindi mo gagawin o hindi mo kayang gampanan. Hindi ka faithful doon. You are not found faithful when He comes. But faith can get us started. Yung pananampalataya mo, pwede mong maging pagsisimula sa iyong hakbang ng paglilingkod kay Lord. Pero yung katapatan mo, iba po yun. Yung katapatan mo sa pinapagawa sa iyo ni Lord, ang hinihingi niya. That you will be found faithful until the end. So that's the attitude ng humility, attitude ng devotion and loyalty, and the attitude of faithfulness. Ano naman yung letter B sa servanthood? Letter B is behavior. Magkaiba pa ba yun, PK? Oo, magkaiba yung pag-uugali. At iba rin yung behavior. Yung behavior, yun yung outward na pagpapakita natin. Attitude is in the inside. But behavior is a reflection of what your attitude is. Pero gusto nating ma-highlight, ano ba yung behavior o ipinapakita ng isang tunay na naglilingkod sa Diyos? You know, a true servant delights in small things. Kahit sa maliliit na bagay, you don't mind that you do small things. Yung iba kasi, ang gagawin lang pag yung malalaki. Hindi ko gagawin yung mga maliliit, gaya ng pagwawalis, pagsiset ng mga upuan, pag-make sure na may maluluto at makakain sa nini-stop. Ang gusto, dito ako, halimbawa, I'm for the stage. I'm to conquer the stage. I will preach, I will sing, I will etc. But I will not do the little things. A true servant doesn't mind doing the small things. You know, kaya meron tayong random act of kindness. Kasi bahagi yan ng reflection ng behavior natin bilang isang tunay na naglilingkod. Halika, sige, tulungan kita. Yung ating mga senior, for example, as they go up the stairs, would you be kind enough to usher them? Okay, sige po, halika, akayin ko kayo. Sabayan ko po kayo, one step at a time. Would you be willing to carry ang isa nating miyembro, halimbawa, mula first floor hanggang third floor dahil hindi talaga makaakyat? You know, there were instances na kailangan nating iupo sa chair and we need 4 to 5 people na bumuhat ng upuan para maiakyat yung ating miyembro. Those are small things. But if you are willing to do that, yung behavior mo, meron kang nagsasabi kang kaya mong gawin ang mga bagay na mga maliliit para sa ikalalwalhati ng Panginoon. Okay? Ano pa yung tinitingnan nating behavior? True servants put people first before project. Tinitingnan din natin yung damdamin ng ibang tao. We also guard the feelings of others. Sabi sa Titus that we will not slander anyone. So ang tunay na naglilingkod sa Diyos can resist the tendency to engage in speaking evil of other people. Hindi natin makaklasify ang ating mga sarili na tunay na naglilingkod kung ang behavior natin, ang nakikita sa atin ay lagi tayong nagbibigay ng mga mas mali at mga evil na reports o speaking evil sa mga tao. Laging manlalait, laging may nasasabing masama, laging may chinichismis sa mga tao. That will not be a reflection of a behavior of a true servant. Amen? Itap-tap natin ating mga sarili. You know, these are hard truths, but we need to understand this. Oh my gosh, I don't have much time. Servants are sacrificial in action. Kahit merong sa pagsasakripisyo sa atin, gusto nating gawin ang mga bagay na ito. Si Jesus, He intercedes for others and He will actually give His life for each one of us. And He told us to do the same. Sabi sa Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Sabi ni Pablo, pwede kayong magsakripisyo para sa iba. Hindi lang puro para sa ating mga sarili. Yan daw ang behavior o makikita sa isang tunay na naglilingkod sa Panginoon.
Yung mga babae noon, even in the New Testament, they will do things to support or to help out of their own means. Sa sarili nilang pocket. Kahit pa maglalabas po ako, PK, sige po, dahil gusto ko pong maglingkod kay Lord, kahit pa ako ang mag-shoulder ng ganito, sige po, willing ako dyan. Pero yung marami sa atin, binigyan na ng pagkakataon na mag-serve kay Lord, may bayad eh. Pero maglilingkod ka eh. Meron kang bibigay na paglilingkod kay Lord. Ayokong mag-shell out. Mag-serve ako, pero sige, bigyan niyo ako ng pamasahe to go there. Bigyan niyo ako ng pagkain. O di hindi service ang binibigay mo. Ang binibigay mo ay yung, ikaw ay parang nagtatrabaho, magiging empleyado ka. Bayad ka, kumbaga. Pag yun ang ating basis, bayad ka, wala kang investment sa service mo sa Panginoon. We want to be wise here. Kasi hindi lahat ng ginagawa natin kay Lord ay sa pera-pera. Everything, He looks at the heart. Tinitingnan niya, will you be willing to do this? Will you be willing to give sacrificially for me? Because you want to serve me with all your heart. Amen. Lastly, letter C. So ano yung A? Attitude. B is behavior. Letter C is contrast. Contrast, ano yung pagkakaiba? Pag sinabing contrast, laging magkarugtong yan. Compare and contrast. Kailangan merong kapaghambingan. Ito kasi ganito sa mundo, pero ganito ang paglilingkod sa Panginoon. So pag sinabing service or true service is towards people and the Lord. And there's another kind of service at yun doon natin i-compare, and that's what we call the self-service. Naglilingkod dahil meron kang personal na makukuha. Ang self-centered service is concerned about impressing others. Kaya ka maglilingkod kasi gusto mo maka-pogi points. Ang ganda points nun, parang ang ganda tingnan, lalo pagka na-post sa Facebook. Nakita yung picture ko, nag-aabot ng ang ganda ng... Pwede pang wag yan ang i-post mo, brother, kasi may double chin ako dyan. Pero yung pagkakaabot ko niyan, parang ang ganda-ganda. Kanina lang may discussion kami ni Monroe because he wants to start a free basketball camp that he personally will teach for 5 students with Down syndrome, 13 years old to 18. Sabi niya, hanap tayo ng 13 to 18. But we will not kasi meron ng isang gumawa niyan, pero they only did it once. And just for picture. But I said, I don't want, the fanfare. I want to keep doing this. I want to see them. Because, of course, he has a child with Down syndrome. He wants to see these kids be given an opportunity to love the sport. Kaya, ito'y maging check din sa atin that our self-centered service is not just about, because self-centered service is impressing others. But true service, do not draw attention to self. Nako, sige, hayaan mo, hindi ako ang matanyag dyan, kundi ang pangalan ng Panginoon. Amen? Self-centered service flows out of human effort. Talagang kasi, gagawin mo para saan? To glorify self. Para maging tanyag ka. Pero ang tunay na paglilingkod glorifies God. Lahat ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Self-centered service demands to serve rather than they wait to serve. Parang sila magdidictate. Ganitong araw magsuserve ako. Bakit? Kasi doon ako libre at para makita ng mga taong ginagawa ko ito. Pero ang tunay na paglilingkod, naghihintay na masabing, ito yung, meron tayong opportunity to serve. Yes, I'm willing. I would give myself to it. And so let this be, a reminder to each one of us. If we want to be in the position for breakthrough, yes, simplihan natin mga bugay. We will not complicate things. We will definitely equip ourselves by studying. Pinoposition din natin ang ating sarili sa tamang pagsunod sa authorities. And then we serve God wholeheartedly. Kaya in conclusion, ang bilis ko natapos ko. In conclusion, let this be a challenge for each one of us. I would appreciate it if you, parang tanong na, maging prayer natin ito kay Lord. Okay?
pwede ko ba kayong hamunin na maging ano nyo to, maging panalangin nyo to? Sabihin nyo nga to. Sige, pikit po kayo. Pero isunod nyo lang itong panalangin nito kung talagang bukal sa puso nyo, ha. Sabihin nyo, Lord, I would appreciate it if you would bring me someone today whom I can serve. In Jesus' name, amen. Makahanap nga kayo ng isang taong pwede niyong iserve ngayong araw. Can serve in terms of assisting, na halika, matulong kahit yung mabitbit niyo man lang yung bag niya dahil ang bigat. Matulungan niyo siya na, halimbawa, mabuksan yung pinto dahil talagang nahirapan siyang pagbukas yung pinto. Those are small things. But it can go as big as, what God can touch your heart into. Minsan may prodding o may prompting sa inyo si Lord, do this as part ng service mo sa akin. But God wants us, as we serve Him, to serve others too. So may padating po tayo na concert. Why don't you ask, saan po ako pwedeng makatulong dyan? Kaya I appreciate very much yung message ni Pibel. Because, she would say, how can I help? Ano ang pwede kong maging role dyan? And let this be a challenge for us. Many things that we have here. What can I do? How can I serve? Saan ako pwede? Ganito ang aking skill set. Saan mo ako pwedeng ilagay, Lord? O PK, o leaders, this is what I can do. Can you give me something to do because I want to serve? Pwede ba akong mag-usher dyan, PK? Pwede bang ganito ang gawin ko? Pwede ba akong tagapalakpak ako dyan? O malapit na, pagka naglipat na tayo ng simbahan, dahil magiging online service tayo for several weeks. But while we prepare there, anong kailangan? PK, meron babaklasing mga aircon pala dyan, may babaklasing mga gamit, may lilinisin para hindi tayo i-charge ni Pakleb. May lilinisin. Sige, available po ako. Tutulong ako. Magaling po akong mag-screwdriver. Halimbawa yung mga gana. Nagigess yung sabihin. Many ways that we can serve. Serve God through serving others. Out of a good attitude, good behavior, and not in a self-centered kind of service. Let's all stand. Thank you, Jesus. Sabi dun sa kinanta natin kanina, He never failed. And He will never fail. He won't. Kaya yung bibigay natin sa Kanya na paglilingkod at tunay na paglilingkod, hindi rin siya papalya sa pagbibigay ng katumbas na pagpapala dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. So, again, challenge ourselves, Lord, I want to be in that position. Next Sunday is our combined service. Please come. Take this opportunity because Pastor Alex will be here. Our friends from Singapore na binabayaran ng malaki para maimbitahan sa simbahan will come here to serve us. So we want to be in that place. Na Lord, magsaserve ako because I know there's an umbrella of blessing also that comes together with it. Let's pray. Amen. Lord, just as we have prayed, we really ask that if you can bring someone to us today, i-lead mo sa amin, Panginoon, ng isang tao na pwede namin paglingkuran para mapaglingkuran ka namin. Itama mo nga ang mga puso namin, O Diyos, na liko, na naghahangad ng mga bagay na pangsarili, kundi maihayag ang mga puso namin, O Diyos, na siyang tunay na maglilingkod sa iyo. Lord, we are not just after the gains and the promised blessings in store sa pagsunod sa iyo, but we want to be like that doulos, that servant who will serve because of love. Because we love you. We love you more than anything and anyone in this world. Help us, Lord, to keep that in mind, that our hearts will always be in tune sa nais mong ipagawa sa amin. Salamat, Panginoon, nawa ay manguya namin ang mga salitang ito, maisabuhay namin sa pangalan ni Jesus.
Amen at amen. Ang pagpapala ng Diyos Ama, pag-ibig ng Diyos Anak, at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaating lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. God bless you.